bago tayo magsimula, magkukwento muna po ako. Sa ba ng kwento? Ay, ayaw ata nila, wag na lang. Hindi, joke lang po. Nung time po na bago-bago pa lang po ako dito, gustong-gusto ko po na nandoon lang ako sa may likod po. Doon lang ako sa likod. Doon ako lagi, nung dati yung usher po, doon pa sa may pagpasok mo dito, yun dito po sa silong niyang aircon na nandiyo dyan po. Doon ako madalas nung mga bago-bago lang kasi mahihain po ako. Nahihiya pa po ako nung, syempre kapag bago-bago ka, di ba? Medyo nahihiya ka pa talaga. So yun. And since doon ako palagi po, di ba kapag nasa likod ka kasi, kapag gusto mong lumabas, hindi ka makikita eh. Syempre, nandun ka agad, pasok ka. Dati wala pa po yung pinto na yan na pag binuksan mo, di ba, tutunog. Dati bukas po yan talaga. Pag gusto mo lumabas, labas ka na lang. Di ba? Kaya doon ako lagi sa likod para pag tumayo ako at gusto kong lalabas, syempre, hindi ako makikita. Di ba? And kapag nandun ka din sa likod, syempre, pwede ka matulog. Hindi, joke lang. Joke lang po. Joke lang. Yung mga nasa likod, alam ko hindi naman po natutulog yung mga nandiyan. Gising na gising po yung mga yan. And ang disadvantage lang po, pag nasa likuran ka, nakikita mo lahat ng nangyayari po sa harapan. And kapag hindi ka ganun ka-focus sa nagsasalita, madidistract ka po kapag nandiyan ka talaga sa likod kasi bigla may tatayo dyan. Punta, ganyan. Makikita ka bigla may magkwekwentuhan. Di ba? Makikita mo lahat po kapag nandiyan ka sa may likod. So since parang kapag nandun kasi ako sa likod, talagang, ewan ko ba, napapansin ko lahat. Kaya ang ginawa ko, since mahilig din po si pastor magsabi na doon na kayo sa harap, punta kayo doon sa harap, doon kayo. So ang ginawa ko, pumuesto po ako sa harapan. And nung nandun na po ako sa harapan, syempre mas malapit ka na sa speaker, di ba? Mas makakapag-focus ka na ng maayos, mas makikinig at mas malinaw mong maririnig kung ano yung sinasabi ng nag-preach po. And na-realize ko lang din po na being near or yung tinatawag na proximity po, hindi lang po nagmamatter kapag nasa school ka. Kasi pag nasa school ka, mas magandang nasa harapan ka para makikinig ka sa teacher mo, di ba? And hindi lang siya nagmamatter pag nasa concert ka. Di ba pag nasa concert tayo, gustong-gusto natin na doon tayo sa harapan para malapit tayo masyado doon sa, alam mo yun, kumakanta or kung sino man nagpe-perform doon sa harapan. And hindi lang din po siya nagmamatter kapag nasa seminars po tayo, di ba? But more importantly, mattered most sa relationship po natin sa Panginoon. And ngayon po, ang pag-uusapan natin ay, ang title po is Proximity Matters po. How good is it to be near God? How good is it to be near God? And ito pong i-share ko po sa inyo is inspire po sa preaching po ni Pastor Ru De La Torre po. If kilala niyo po si Pastor Ru De La Torre po. Inspire po itong preaching na to sa kanya po. So, define muna natin, ano po ba yung proximity? So, dati sabi dito, proximity defined as the state or condition of being near. Diba? Nearness or closeness po. Ngayon po, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng paglapit at pagiging malapit po sa ating Panginoon. So, yan po ang pag-aaralan natin ngayon. And makipagbukas po kayo sa akin sa Psalms 73 po. Verse 28. Pero itong buong po ito, pag-aaralan natin yung buong Psalm 23 po. Doon muna po tayo mag-start sa pinaka-last na verse niya po, which is 28. Sabi dito, but as for me, how good it is to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do. Sino po dito yung nakaka-appreciate na dinala kayo ng Panginoon ngayon dito? At wala kayo sa ibang lugar, kundi nandito kayo ngayon sa church. Amen po ba? Sino dito yung naka-experience na bago ka pa pumunta sa church is hindi ka okay? Di ba? Na alam mo, hindi okay yung puso mo. Di ba? Ang dami-dami mong iniisip bago ka pumunta dito sa church. And then pagpasok mo, naranasan mo yung presence ni Lord. And mapapasabi ka na lang, praise God, buti na lang nag-church ako ngayon. Diba? Buti na lang po at nandito ang bawat isa sa atin ngayon at wala po tayo sa ibang
lugar. And meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan natin about po dito sa topic ng proximity matters po. So, unang-una, ayan. Proximity with God produces clarity. Proximity with God produces clarity po. Sabihin mo nga sa katabi mo, clarity. Yan, clarity. Sino po dito ay naranasan ng maguluhan? Naranasan nyo na bang maguluhan? Amen, di ba? Naranasan mo na bang nagtanong ng bakit? Lord, bakit? Di ba? And dumadaan po talaga tayo sa season ng ganyan. Lahat po tayo na pagdadaanan na po natin yung ganyan na, Lord, bakit? Bakit naman ako? At dahil sa boses po na napakarami dito sa mundo, naku-confuse na po tayo if kanino ba ang pakikinggan ng bawat isa sa atin. And sabi po, and in the presence of God, there is so much clarity. Sa presensya po ng Panginoon, dun mo matatagpuan ang kaliwanagan po. Nagiging malinaw ang lahat, nagiging mapayapa ang lahat in the presence of God po. Diba? And kilala niyo po ba si Asaph? Kaya may Asaph po na nakalagay dyan. Kilala niyo po si Asaph? Hindi po yung apo nila pastora po, nila pastor. Kasi Asaph din po pangalan nun. Yung lagi niya pong tinitestify kapag nagtitestify po si pastora yun. Pero yung pag-uusapan nating Asaph po is yung Bible character po talaga. So si Asaph po is isa po siyang leader ng choir sa temple po. During nung time po nila, he was a worship leader po. He was a worship leader. He dedicated his life in serving God. He was committed his life to live as holy and pleasing to God. Kumbaga po sa profile niya, kung titignan mo sa Asaph, bigatin po tong taong to. Alam mo yon, talagang grabe po, di ba? And sabi dito, he was a servant of God. And sa Bible po, kung papansinin nyo po dito sa verses na to na pag-aaralan natin na kahit grabe na po yung commitment ni Asaph, pati po siya naranasan yung matempo at saka ma-discourage din po sa buhay na meron po siya. And dito po is, kung titignan po natin, natutunan natin that nobody is exempted po. Walang exempted po. Hindi porke Kristiyano ka, hindi mo mararanasan ang problema, hindi mo mararanasan yung hirap, hindi mo mararanasan yung mga pagsubok. Diba? Hindi po tayo exempted na kapag may bagyo yung bahay mo dahil Kristiyano ka, hindi dadaanan yan. Iiwas. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano po. Diba? And nangyayari po sa lahat yun sa atin po. And sabi sa Psalm, start na po tayo sa pinakataas. Psalm 73 verse 2 po tayo. Sabi dito, but as for me, I almost lost my footing, my feet were slipping, and I was almost gone. Yan po yung sinasabi ni Asaph. Nung time po na sabi niya, muntik na akong madulas. Muntik na akong mawala. Muntik na akong tumalikod sa pagsunod sa Diyos. Muntik na akong tumalikod sa panawagan niya sa aking buhay. Yan po yung sinasabi niya sa verse 10. In verse 3 po, sabi niya, because it made me jealous to see proud and evil people and to watch them prosper. So yun po yung nangyari, di ba? He lost his focus on God and then nagsimula na po siyang mag-compare ng buhay niya sa ibang tao po. Kino-compare niya po na sabi niya, bakit kaya itong mga ito, hindi naman nila love si Lord? Hindi naman nila mahal. Pero ang dami-dami nilang kinakain. Di ba? Hindi naman nila ino-honor si God eh. Pero bakit parang wala silang mga problema? And then tinignan ni Asaph yung buhay niya, yung sarili niya. Nagsiserve naman ako kay God. Faithful naman ako. Faithful naman ako sa Kanya. Bakit ganito ang dami-dami kong problema na nararanasan? Diba? Nag-i-start na siya na i-compare yung buhay niya bilang isang Kristiyano sa buhay ng hindi po isang mananampalataya. And kung then yung doon na po tayo sa mga susunod na verses po, yung 4-5, sabi dito, they never have to suffer. They stay healthy and they don't have troubles like everyone else. Sabi ni Asaph, parang wala silang mga problema.
Hindi to po si Asaph, sa loob-loob niya po, ang dami na niyang tanong. Ang dami niya lang tinatanong. And nag-i-struggle na siya kasi po tinitignan niya yung life niya. Na parang kinumit ko naman yung life ko in serving God. And then na-compare niya, bakit sila kahit hindi ganun ka-faithful, parang ang saya-saya nila. Parang ang tiwasay-tiwasay ng mga buhay nila. And doon po, nagkaroon na po ng conflict. Nagkaroon na po ng envy, nagselos na po, nagkaroon na po ng inggit sa puso po ni Asaph nung time po na yon. Then nagsimula na rin siya na i-question si God. Doon po sa Psalm 73, talon po tayo, 13 po. Sa verse 13 na po siya. Sabi dito, what good did it to me to keep my thoughts pure and refuse to do wrong? Lord, may sense ba itong ginagawa ko? Natanong ni Asaph, Lord, may sense pa ba itong ginagawa ko? Lahat ng classmate ko nangungopya pero ako hindi. Lahat ng tropa ko umiinom at nagmumura pero ako hindi. Yung mga kaibigan ko po gumagala kapag weekends pero ako nasa church. And Asaph started comparing. In Psalm 73:14, I am sick all day and I am punished each morning. Yan po yung sinasabi niya. This man of God, yung heart niya po is in chaos na po. There was confusion, sobrang confused na po siya kasi ang dami niya na pong tanong. So, may confusion na po sa puso niya, pero praise God po. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po dito natapos yung Psalm 73 sa verse po na to. Hindi po natapos sa kwento doon na nagko-compare lang si Asaph ng buhay niya sa mga unbelievers po. Hindi po natapos yung Psalm 73 doon po sa verse na yon. And punta po tayo sa Psalm 73 verse 17 po. Sabi dito, then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Sabi niya, then I went into your sanctuary, O God. And like Asaph is saying, then I went into your presence. Diba? That I went into your presence. At mabuti na lang po, hindi siya tumigil. Diba? Buti na lang po, hindi siya nag-quit nung time na sobrang confused na po siya. Ang ginawa po ni Asaph is nagpatuloy siya at lumapit po siya sa Diyos. At nung lumapit siya sa Diyos, doon lumiwanag ang lahat po ng kanyang mga katanungan. Sino po dito na ngayong week o kaya last week or sabi mo na last month, ang dami mong hindi naiintindihan sa nangyayari sa buhay mo? Sino dito yung bago pumunta dito sa church, ang daming bagay na hindi naiintindihan? May kaguluhan na nangyayari sa puso at isip po. Sino dito yung minsan alam nila na hindi sila okay? Kasi ang init na ng ulo nila, di ba? Sumasabay sa init ng panahon. May tatanong lang, biglang galit agad. Di ba? And praise God because we can always come into God's presence po. And there in His presence, we receive answer, ayan po, we receive restoration, we receive clarity, and we receive peace po. Sa presensya po ng Panginoon, matatagpuan po natin ang mga bagay po na yan. And Asaph po experienced that. Na pagkatapos na nagpunta po sa presence, na bumalik po sa presence ni Lord, ang sabi niya sa Psalm 73:21 po, then I realized that my heart was bitter and I was all torn up inside. Nakakatuwa lang po na si Lord is, hindi niya po tayo ini-spoil, no? Hindi niya tayo binibaby. Kasi kapag lumapit po tayo sa Lord, ipapakita niya talaga sa atin yung totoong issue po ng buhay na meron tayo. Yung totoong sitwasyon po na meron tayo. Na pag lumapit ka sa Panginoon, malalaman mo kung ano ba talaga ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya nakita po ni Asaph, sabi niya nga po, di ba, I realized that my heart was bitter and I was all torn up inside.
And dun po sa mga verses na kasunod na 22 to 26, sabi niya po dito, I was so foolish and ignorant. I must have seemed like a senseless animal to you. You hold my right hand, to you. Yet I still belong to you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. My health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Diba? Grabe po, no? Sino po dito yung naniniwala na, alam nyo, yung our completion, yung satisfaction po ng bawat isa sa atin can only be found in God and in God alone. Diba po? Hindi sa kahit anong bagay po na i-offer ng mundo. Hindi sa kahit anong lugar na mapupuntahan mo, kundi sa presensya lang po ng Panginoon. Doon natin maranasan yung SML, ano yun? So much love, di ba? Nituwa lang ako kasi, pag may nakikita kasi ako dun sa mga SML na yun, sabi ko, so much love pala, yun. Dito daw natin mararanasan yung so much security and so much clarity. Amen po ba? And ano po ba yung sabi sa kanta natin kanina, yung isang Tagalog natin, di ba sabi doon na, wala nang hahanapin pa. Hindi ko nakakantahin na. Wala nang nanaisin pa, di ba? Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. And sabi niya pa doon, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko ay sa piling mo. Amen po. So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. And alam ko po na yung bawat isa dito na pumunta po sa church is maraming tanong katulad po ni Asaph. Marami po tayong tanong. And he was bombarded with a lot of whys. Si Asaph po is nasa punto po siya ng buhay na hindi niya maintindihan bakit ganun yung nangyayari sa kanya. Katulad po natin. Na minsan hindi natin naiintindihan bakit ganun yung nangyayari po sa mga buhay natin. Bakit kailangan sa akin mangyari ito? Diba? Bakit sa pamilya ko pa? Bakit ngayon pa nangyari kung kailan walang-wala kami? At ang sagot po sa mga yan ay matatagpuan po sa presensya po ng ating Panginoon. In God's presence, near God, that is where we receive clarity po. Doon po natin matatagpuan yung clarity po na hinahanap natin, yung kasagutan po sa mga katanungan natin. Sabihan mo yung katabi mo, lumiwanag ang iyong mukha. Nasa tamang lugar ka. Ayan, diba? Lumiwanag ba ang mga mukha ng katabi nyo? Lumiwanag? Diba? So, una, proximity with God produces clarity. Kung gusto mong maliwanagan sa mga katanungan mo, gusto mo ng kasagutan sa mga katanungan mo, bumalik ka sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Number 2 po, pangalawa, we hear God when we are near God. We hear God when we are near God. More often po, the reason why we can't hear God is because we are not near God. Ulitin ko po, more often po, the reason why we can't hear God is because we are not near God. Kaya hindi mo marinig. Hindi si God yung malayo. Madalas we complain, Lord, hindi po kita marinig. Lord, di ko marinig yung boses mo, nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Tanong mo yung sarili mo, nasaan ka ba? Bakit hindi mo marinig ang boses ng Panginoon? Siguro po ang issue hindi si God, na humihina ang boses. Pero tayo na malayo sa Kanya, kaya hindi natin marinig ang boses niya. Hindi po humihina ang boses ng ating Panginoon. Lumalayo ka lang po, kaya humihina yung pandinig mo sa boses niya.
Yun po yung katotohanan. Kaya hindi mo marinig. To hear God, we need to be near Him. We need to be near Him. And in Proverbs 3:5-8 po, sabi po sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Sino dito yung nagpipray ng wisdom kasi gagawa siya ng mga desisyon? Meron po ba? Na nagpipray ng wisdom kasi gagawa siya ng desisyon sa buhay niya. Amen. Dapat ganun tayo. Kapag may decision kang gagawin, never ever made a decision without consulting God. Most of the time po, kaya we messed up sa mga buhay natin. Hindi natin sinasama si God sa decision making or decision process po na ginagawa natin. Saka lang natin sisama si God kapag sumablay yung ginawa nating desisyon. Saka katatawag kay God kapag sablay yung ginawa mong decision. Pero dapat in the first place, you consult God first bago mo ginawa yung bagay na yun. Huwag kang magmadali, kapatid. Tanong mo muna kay Lord kung ano ang dapat mong gawin. And in verse 6, sabi po, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Maging intimate ka. Seek Him. Maging intimate ka po sa ating Panginoon. Be close to Him. Be near Him. And in verses 7-8, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Kailangan mo ng direction sa buhay mo. Nagpipray ka kay God for direction ng buhay mo. Be near God. Lapit ka sa Panginoon. And meron lang po akong illustration po sa inyo. Sige nga po, tinatawagan ko po ang ating engineer na bago dito. Engineer Arby, halika nga dito saglit. Halika dito. Dala kang panyo mo, dala ka. May gagawin lang. Meron lang po akong illustration na gagawin po. Para mas maliwanagan po yung bawat isa sa atin. Halika dito, engineer. Dito ka, pesto ka dito. Oh. Pesto ka dito. Yan, tapos takpan mo yung mata mo. Honest tayo dito, huwag kang mandadaya. Dito ka marap sa gilid. Yan. Takpan mo yan, Sige, takpan mo, pumikit ka. Sumikot ka ng 10. Sige, ikot ng 10. Ayan po, umiikot po siya. Huwag kang titingin, Ayan. Siyempre sa totoong buhay, wala pong mic, di ba? Sa totoong buhay, walang mic. Sige, ganito. Narinig mo ba ako? Arby, harap ka sa kanan. Lakad, sige, lakad. Lakad ka lang, lakad. Sige, lakad ka. Sige, lakad. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Di ba? Nahirapan siya kasi ang layo ko na sa kanya. And dagdagan pa po natin sa totoong buhay, ganito po. Ganyan po Ganito po sa totoong buhay po Wait lang po, magpi-play lang po ako. Pasensya na po kayo. O, diba? Hindi niya na alam kung saan siya pumupunta. Kasi ang ingay-ingay na po, ang dami niya nang narinig. Pero kapag lalapit po ako sa kanya, katabi niya po ako. Diba? Ang dali po. Ang daling marinig ng direction. Sige po, palakpakan nga po natin si engineer po. Diba? Ganun po yung buhay natin. Kapag alam niyo, ang layo natin, tapos ang dami pa natin naririnig.
ng mga ibang tao na nag-uusap-usap. Ang dami nating boses na naririnig. At ang nangyayari, hindi mo naririnig yung boses ng Panginoon kapag malayo ka po sa Kanya. Hindi mo naririnig yung direction na sinasabi niya kasi ang layo-layo mo. Pero nung lumapit, nakita niyo po nung lumapit ako at katabi ko siya, rinig na rinig niya. At ang smooth po nung lakad niya. Sige po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kaya sabihan mo yung katabi mo, huwag kang lumayo, lumapit ka. Diba? Huwag kang lumayo sa Panginoon, lumapit ka palagi, lapit ka lang palagi sa Lord. Diba? Nang sa ganon, marinig mo yung boses niya. Diba? Ang dami nakaka-relate sa atin, ano po? Sobrang daming, alam nyo yan, dami-daming boses. Kaya wag na po tayo magtaka kung bakit ang daming tao ang confused at lost po. And for us to hear God, we need to be near Him. And since pinag-uusapan po natin ng, alam mo yun, being near sa ating Panginoon, yung closeness natin, intimacy po natin sa ating Panginoon, pag-usapan po natin ilang ways kung paano pa tayo mas mapapalapit sa ating Panginoon. Una-una po, prayer. Making sure na yung bawat isa po sa atin is nag-i-invest and we spend time with God in prayer. Nananalangin pa po ba tayo? Praise God po. Maraming tao ang na-burn out, pagod na sa buhay. Bakit? Dahil hindi nila sinimulan ang araw nila ng tama. Paano ba? Then start it with God. Spend time with God in prayer and fasting po. Manalangin ka, kapatid. Manalangin ka. Hindi mo kakayanin ang kalaban kung hindi ka nananalangin. Dahil ito po yung way para makausap mo, makipag-usap ka sa ating Panginoon po. And pangalawa po is Bible. Sa tuwing bubuksan at i-meditate po natin ang Word of God, doon po tayo mas napapalapit sa ating Panginoon. Bakit? Kasi mas nakikilala mo po siya kapag nagbabasa ka ng salita niya. In Joshua 1:8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Ito po ang manual ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano po. Ang Biblia po. Ito po ang magtuturo sa atin ng mga kailangan nating gawin. Ano ba ang dapat at hindi po dapat gawin natin bilang isang mananampalataya. Gusto mo maging successful? Basa ka ng Biblia. And sabi po sa isang quote na nabasa ko lang, sabi dito, may we never say God is always silent if our Bibles are always closed. Huwag mong sasabihin na hindi mo narinig o wala kang narinig na boses ng Panginoon kung palagi namang sarado yung Biblia mo at hindi mo binubuksan. Diba? Sino po dito ang merong Bible? Sa mga wala po, please po, get yourself a Bible. Sabihin mo yung katabi mo, magbasa tayo ng Bible araw-araw. Ayan, magbasa tayo. Magbasa po tayo. Dahil dyan mo makukuha yung kasagutan sa mga katanungan mo. And pangatlo po, life group and Sunday worship celebrations. Isa po to sa way para mas, alam mo yun, mapalapit pa po tayo sa ating Panginoon. Sino na dito yung nakaranas na pinagpalit niya yung church? Kapatid, church ka nga bukas. Sabi nga, church ka bukas. Ay, sorry. Sale kasi sa SM sa Olonga po eh. Punta ako. Sayang naman yung sale doon. Next week na lang ako attend. Punta muna ako doon sa sale. Sayang eh. Diba? Ay, leader, hindi ako makapunta ng church. Kasi busy ako eh. Dami kong gagawin. Dami kong paperworks.
Tsaka pagod na po ako, leader. Next week na lang ako pupunta ng church. Dami ko kasing ginawa eh. Dami ko pong ginawa. Monday to Saturday, sobra pong na-full ang schedule ko kaya gusto kong magpahinga ng Sunday. Hindi mo na po ako pupunta, next week na lang po. Diba? And we fail to realize that there is a time for everything. And Sunday is our time to worship God as a congregation po. Yun lang yung time na makakasama natin yung bawat isa po. Na tayong lahat sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon tapos di mo papupuntahan. Di ba? Kaya sabihin mo yung katabi mo ngayon, you made a right choice dahil nandito ka ngayon. Amen. Praise God po. Di ba? You made a right choice. Tama yung decision mo na nagsimba ka ngayon, na nandito ka ngayon sa tahanan ng ating Panginoon. And last po, quiet time. Importante po ito sa bawat araw na dadaan sa atin. Put God first. The only way you can really be restored is when you go back into the presence of God. Restoration happens, healing happens, answers happen, callings become clearer, zeal for God comes alive right there in the presence of God. Quiet time. Ito yung time na kung saan one-on-one kayo ni God. One-on-one kayo na nag-pray ka sa Kanya, na nag-worship ka, na nagbabasa ka, minimeditate mo. Meron kang inalat na time para kausapin talaga si God. Para mas, alam nyo, mag-grow yung closeness ninyo ni God aside po sa mga life group natin, sa mga session natin, aside sa Sunday service natin, na nakikinig tayo ng salita na ating Panginoon. Pero dapat palagi po, araw-araw, meron tayong quiet time sa ating Panginoon po. And in Luke 15:11 to 24, hindi ko po alam kung familiar, pero familiar po kayo dito. Yung kwento po ng the prodigal son po. Diba? Sa Luke 15:11 to 24, the prodigal son po. So, brief lang po, isa-summary ko na lang po yung story niya. Hindi ko na po babasahin yung verses. Pero kung gusto niyo po, nasa Luke 15:11 to 24 po. Di ba po itong prodigal son is, syempre may tatay at saka may anak. Ngayon itong anak, gusto niya nang kunin yung mana niya. Pero yung tatay niya buhay pa. And sobrang kabastusan po yun, diba? Kapag yung hindi pa patay yung tatay mo, pero kinukuha mo na yung mana mo. Kasi ang mana binibigay lang naman kapag namatay, syempre yung tatay, o kung sino man yung nagmamayari ng mana na yun, para ibigay doon sa mga heirs niya, diba po? And nung time po na to, buhay pa yung tatay niya, kinukuha niya na yung mana niya. Yeah. Daddy, joke lang. Dad, hindi. Mayaman din, no? Hindi, joke. So, yun. So, kinukuha niya na yung mana niya, pero dahil mabait yung tatay niya, hindi binigay. Ngayon, ang ginawa po nung anak doon sa mana po na nakuha niya is winaldas niya po lahat. Ginamit niya sa kung saan-saan na doon siya feeling niya magiging masaya siya. Hanggang sa point po na naubos lahat nung yaman na nakuha niya. And to the point na wala na po talaga siyang makain. Then na-realize niya yung anak na doon sa bahay namin, pinagsisilbihan ako. Doon sa bahay namin, pinaghahandaan ako. Doon sa bahay namin, hindi ako nagugutom. Doon sa bahay namin, hindi ako nagtatrabaho. So, ang ginawa niya, bumalik po siya doon sa tatay niya. And grabe lang yung response po sa kanya nung tatay niya, nung pagbalik niya. Na hindi pa siya tapos magpaliwanag, niyakap na siya nung tatay niya. Na para bang wala siyang ginawang masama. Diba? Parang kapag sa totoong buhay, kapag kunwari yung tatay, tapos yung anak parating. Andun pa lang sa malayo, baka may hawak ng itak, baril. Hindi mo alam kung anong hawak na ng tatay, sobrang galit niya na bakit bumalik ka pa dito. Ikinuha mo naman na lahat, di ba? Sa totoong buhay, ganun po, di ba? Pero dito po sa story po ng The Prodigal Son po, yung tatay, sobrang mahal na yung anak niya na hindi pa tapos magpaliwanag, niyakap niya na po at pinaghandaan niya pa. Di ba? And God is telling us, ito po yung pangatlo na bagay po na kailangan natin malaman. Away from God, there is no real life.
away from God, there is no real life. Yes, you can exist, but real life only happens with God. In the presence of God, close to God, with a relationship with God. Doon lang po natin matatagpuan ang totoong buhay sa presensya po ng ating Panginoon. Grabe. Sino po ang nagagalak na yung Diyos natin is sobrang mapagmahal? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na kahit katulad tayo ng prodigal son, di ba? Pero open arms pa rin niya tayong tinatanggap tuwing bumabalik po tayo sa Kanya. Bakit? Kasi gusto niya po, in the first place, gusto niya po ng intimate na relationship po sa bawat isa sa atin. And He never stops loving each one of us. Never po na tumigil ang pagmamahal ng Panginoon kahit tayo tumigil ng mahalin siya. And the call to us today, be near God. Lapit. Balik sa presensya po ng ating Panginoon. Lapit ka ulit. Ba kung feeling mo ngayon, ang layo-layo mo, bukas po ang kamay ng ating Panginoon. Na paglapit mo, yakap po na may halong pagmamahal ang mararamdaman ng bawat isa sa atin.